Ako bibili ng beer, basta dala niyo yung chicks, ha? Pinaalalahanan ni Rafael si Moises na huwag niyang ipahamak ang sarili niya sa kaso ni Roland, pero sinaad ng binata na hindi niya kayang manahimik na tulad ni Rafael ay gusto din niyang tumulong kay Aling Nadia. Pinaliwanag naman ni Rafael na napatunayang pusher dati ang binata kaya wala na silang magagawa pa. Nakiusap naman si Moises kay Justine na baka may maitulong sa kanila ang GSX sa pag-expel ng school sa kanila. Pinaliwanag naman ni Justine na hindi hawak ng Pratt ang desisyon ng school pero sinabihan siya ng daddy niya na kailangan muna niyang pakinggan si Moises baka sakaling may magagawa pa siya. Habang miniting naman ni Jaime ang lahat ng attorney ng pamilya nila, kung saan inutos niyang kailangan nilang patunayan na suicide ang nangyari kay Mr. Cervantes. Pinaliwanag ni Attorney Manuel na may mga witness sila na handang mag-testify against kay Engineer Isagani. Aga namang sinaad ni Divine na pwede nilang palabasin na aksidenteng nahulog si Cervantes. Pinamukha ni Jaime kay Attorney Manuel na parang gusto niyang palabasin na kaalyado ng mga sagrado ang isang mamamatay tao, pero sinubukang dumipensa ni Attorney Manuel kaya binalaan siya ni Jaime na baka gusto niyang mawalan ng trabaho, sabay inutusan niyang hanapin niya yung psychiatrist ni Mr. Cervantes at kunin niya lahat ng mga papeles para mas madali niyang palabasin na suicide ang nangyari. Habang pinuntahan naman ni Mercedes si Justine sa kwarto niya para gamutin ang mga kamay niya, pero sinaad ng binata na okay lang siya at hindi niya kailangang mag-alala sa kanya. Sinaad ni Mercedes na nag-aalala siya sa pangingialam ni Moises sa kaso ni Roland, na aga namang sinaad ng binata na hindi niya kaibigan si Moises at hindi na niya kailangang kaibiganin dahil expelled na siya sa school dahil sa ginawa nila kay Percy at pwede din siyang ma-expel sa Pratt, kaya pinaalalahanan niya ang mami niya na wag na niyang isipin ang bagay na yun, lalo't andoon si Jaime at Rafael para protektahan siya. Giniit pa ni Mercedes na basta may kailangan lang ang anak niya ay sabihin lang niya ito sa kanya, pero nanindigan naman si Justine na wala siyang kailangan sa mami niya. Habang pinasigurado naman ni Divine kay Jaime na hindi niya kailangang mag-alala dahil sigurado siyang mananalo na sila sa eleksyon, sabay tinanong niya si Jaime kung totoong guilty si Engineer Isagani, kaya tumawa lang ito at sinaad niyang hindi din niya alam, pero ang mahalaga ay kontrolado nila lahat ng mga bagay-bagay. Habang napanaginipan naman ni Percy si Roland na sobrang takot na takot ang binata, lalo't nakokonsensya siya sa hindi niya pag-amin kung anong totoo. Naalala pa ni Percy nang magkakasama sila bago ang hazing kung saan may sulat pa si Roland para sa nanay niya. Lahat silang magkakatropa ay kinakabahan noon sa hazing, pero pinalakas sila ni Roland na makakayanan nila at walang susuko sa kanila, na sinaad pa ni Roland na sama-sama silang mag-uumpisa kaya sama-sama sila hanggang matapos at walang iwanan hanggang dulo at walang magquiquit sa kanila. Naalala din ni Percy ang binili ni Justine sa kanya na hindi niya kilala si Roland at wala siyang alam tungkol sa kanya, kaya naiipit din ang binata, lalo't malaking pamilya ang sagrado kung kakalabanin niya si Justine. Tinawagan naman ni Justine ang mga kaibigan niya kung saan binili niyang siya na ang bahala sa beer basta dalhin nila yung chicks na gusto niya, pero nang hihiga na ang binata ay tumambad ang mukha ni Roland na nasa tabi niya na agad siyang naalimpungatan ng magising ito. Minulto ni Roland si Justine na ang daming dugo ang lumalabas sa bunganga niya, kaya takot na takot ang binata. Habang tulog naman na si Rafael ay hindi pa rin makatulog si Mercedes habang naalala niya ang ugnayan niya kay Roland
kung saan bumibili siya ng shabu sa binata at wala siyang kaalam-alam na alam lahat ni Justine ang tungkol doon. Agad siyang bumangon nang makita niyang umilaw yung cellphone ni Rafael at nang tignan niya ay isang text kung saan pinaalala ng sender ang tungkol sa gagawin nila kinabukasan. Dahil hindi pa rin makatulog si Mercedes ay agad niyang kinuha ang box na pinaglalagyan niya ng mga sleeping pills niya nang saktong bumangon naman si Rafael at sinaad niyang nagiging dependent na si Mercedes sa mga sleeping pills niya. Sabay tinanong pa niya kung yun lang ba ang iniinom niya. Nagpalusot naman si Mercedes na iniinom lang niya yung dosage na binigay ng doktor niya sa kanya. Tinanong din ni Rafael kung umiinom pa rin siya ng mga sedatives na agad giniit ni Mercedes na kung kinakailangan. Pinaliwanag ni Rafael na mahirap sa kanila ang nagawa ni Justine na sinaad naman ni Mercedes na wag siyang alalahanin ng asawa niya at si Justine ang isipin nila dahil kung mahirap para sa kanila ay alam niyang mas mahirap para sa anak nila. Giniit naman ni Rafael na pinalaki niya ang anak nila na malakas ang loob kaya kailangan din nilang maging malakas para sa kanilang anak at makakaya nila yung magkasama. Kinabukasan naman ay live na kinover ni Shaira ang paglipat kay Gilbert ng kulungan na pinapanood naman nila Rafael at Justine na nahalata ni Rafael na balisa ang anak niya. Tinanong ni Shaira kung anong masasabi ni Gilbert tungkol sa statement ni Aling Nadia na hindi totoo ang mga bintang niya tungkol kay Roland. Sakto namang dumating si Aling Nadia kung saan sinugod niya si Gilbert na agad namang inawat ni Melanie. Agad namang in-interview ni Shaira si Aling Nadia kung saan sinaad niyang may nagmamanipula ng katotohanan tungkol sa anak niya na pinagbantaan niyang mananagot sila na galit ito. Sabay sinigaw-sigawan niya si Gilbert na sabihin niya ang totoo. Habang giniit ni Justine sa daddy niya na loyal ang mga kaibigan niya sa kanya at ang mga kabrad nilang nakakalam tungkol sa pagkamatay ni Roland. Pinasigurado niyang kontrolado niya ang lahat ng mga members ng GSX na kahit mangulit pa si Moises. Pinapanood naman sila ni Mercedes sa mga sandaling yan na masaya siya dahil magkasundo na ulit ang mag-ama. Tinanong ni Justine ang daddy niya kung kailan matatapos at naalala naman ni Rafael ang sinabi ni Jaime na kailangan niyang protektahan ang anak niya, ang GSX at ang pangalan nila dahil yun ang pinakasagrado nilang pangako. Saktong nag-text naman si Divine kay Rafael na agad niyang sinabihan ng anak niya na gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang binata. Humingi ng sorry si Justine na hindi niya ginusto ang gulong dinala niya sa pamilya nila. Agad namang sinaad ni Rafael na para saan ang pinaghirapan nila ng kanyang lolo kung papabayaan nila ang binata na ang dami-dami niyang natulungan na ibang tao at hindi niya kilala kaya mas matutulungan niya si Justine. Saktong tumawag si Divine kay Rafael kaya agad siyang nagpaalam sa binata. At nang madadaanan niya si Mercedes ay sinubukan niyang halikan si Rafael bago umalis ay napahiya naman ito dahil dinedma lang siya ni Rafael. Habang nasa dorm naman sila Moises ay kinulit ni Calvin kung nakontak na niya si Justine dahil ang akala niya ay tutulungan sila ng binata. Sakto namang dumating si Maxine na dala-dala niya yung letter of appeal mula sa tatay nila na agad niyang tinanong kung na-expelled sila. Giniit ni Moises na walang mai-expel sa kanila dahil gagawa nila ng paraan. Sinumbat ni Maxine na walang magandang maidudulot yung pagsanil nila sa prat. Pinaliwanag naman ni Kelvin na walang kinalaman ang prat doon dahil si Moises ang dahilan na nagpapakabida. Sinumbat ni Maxine na wala siyang pakialam kung anong dahilan dahil ang dapat ay hindi yun nangyari. Pinaliwanag naman ng kuya niya na kinausap na nila si Justine pero hindi pa nagpaparamdam kaya mas nagalit si Maxine at sinumbat niya kung anong nangyayari sa brotherhood nila
dahil nagkakagibitan na sila. Nangako naman si Moises na gumagawa siya ng paraan, lalo't hindi niya ginusto na mangyari ang bagay na yun. Galit na sinabi ng dalaga na nangyari na at nadamay pati kuya niya, sabay sinuntok niya sa tiyan si Moises at umalis na ito. Narinig naman ni Aling Sita ang usapan nila na na-expelled na silang tatlo, kaya pinaalalahanan sila ng landlady nila na ang usapan nila ay kailangan muna nilang bayaran ang buong semester bago sila umalis ng dorm. Pumunta naman si Moises sa simbahan para manalangin dahil wala na siyang ibang malalapitan pa. Takot ang binata na mas mabadshot siya sa tatay niya, lalo't hindi sila okay. Umiiyak ang binata dahil hindi niya alam ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng mga bagay na yun, lalo't expulsion agad ang desisyon ng school, lalo't ang motibo niya ay tulungan si Aling Nadia at wala siyang masamang intensyon na nagmakaawang tulungan siya ng may kapal. Nang lumingon ang binata ay nakita niya si Aling Nadia na nananalangin din, kaya agad niya itong nilapitan. Agad niyang niyakap si Aling Nadia na awang-awa ito sa kanya. Sa kanilang pag-uwi ay pinaliwanag ni Moises na sinubukan niyang magpatulong kay Rafael pero wala ding nangyari. Giniit naman ni Aling Nadia na siya dapat ang humingi ng sorry sa binata dahil nadamay siya sa gulo ng pamilya nila. Nanindigan naman si Moises na naniniwala siyang inosente si Roland at sigurado siyang may alam si Percy, kaya hindi niya ito titigilan na agad namang sinabihan ni Aling Nadia na buti na lang ay matatag ang loob ni Moises, kaya hindi sila susuko hanggat hindi nila napapatunayan kung anong totoo para kay Roland. Agad namang nangako si Moises na hindi sila susuko hanggat hindi nasasagot ang kanilang mga katanungan. Habang tinulungan naman nila EJ sila Moises na mag-post sa social media para umapela sa desisyon ng school na ma-expelled sila Moises, Kelvin at Maki. Kahit tutulungan naman nila Jaime at Rafael si Justine para i-cover up ang krimeng ginawa niya, ay hindi naman siya titigilan ni Roland dahil lagi siyang magpaparamdam sa binata na ito ang magiging dahilan na matatakot palagi si Justine at hindi na niya ito matatakasan pa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.